Ito ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay niyang muli sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay? Kamusta na Marie at sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa iba't ibang panig ng mundo? Time check muna tayo sa Pilipinas. 4:30 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya! Magandang umaga mga kababayan natin sa Pilipinas. Yes, Sunny, kumusta na? Salamat sa Diyos sa isang napakagandang araw na ito kahit napaka-busy natin, Sunny, ano? Magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Yes. Ngayon ay araw na ng Miyerkules, September 20, 2023. Mabilis ang takbo ng araw, Marie. Yes, tama yan. Mula dito sa Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Magati sa inyo ng mga umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. 78th United Nations General Assembly inumpisahan na. Stand by Ukraine. Ito ang panawagan ni US President Joe Biden sa kanyang speech sa 78th United Nations General Assembly. ASEAN naglunsad ng unang joint military drills sa Indonesia. Disease outbreak pinangangambahang sumiklab sa Libya. 14,000 two-room flexi BTO sa Singapore ilulunsad sa taong 2024 hanggang 2026. Elon Musk nais pagbayarin ng lahat ng users ng social media app na X. Una sa ating mga umatigabong balita. Ngayong linggo mag-uumpisa ang pagpupulong para sa 78th United Nations General Assembly. Dito magkasama-sama ang mga heads of states of government ng 193 UN member countries. Mula sa Toronto, Canada, may umatigabong balita si Orlin Quijano. Live! Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Saan ba gaganapin ang United Nations General Assembly ngayong linggo, Orlin? Good afternoon, Sunny. Mula September 19th hanggang September 26th, magtitipon ang mga world leaders sa headquarters ng United Nations sa New York City, USA para sa 78th United Nations General Assembly o UNGA. Inaasahan na magpapadala ng kanilang representatives o heads of government ang 145 nations out of 193 UN member nations sa pagpupulong na ito. Samantala, isa lang sa 5 founding Permanent Security Council members na si US President Joe Biden ang pupunta sa New York para sa Assembly. Ngayong taon, hindi pupunta sina Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, French President Emmanuel Macron at UK Prime Minister Rishi Sunak. Kabilang sa pag-uusapan sa General Assembly ay ang climate disasters, record temperatures, rise in food prices at war sa pagitan ng Russia at Ukraine. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Sunny? Yes, Orly, alam naman natin, sa kabila ng yung mga nabanggit mong head of states na hindi makakapunta sa UN General Assembly ngayong taon, for sure, marami pa ring mga leaders na pupunta dyan sa United Nations ngayong linggo na ito. Aside from security na laging given dyan sa New York, kapag may ganitong mga events, ano pa bang mga ibang mga struggles ang naipababalita nga kakaharapin ngayong taon ng mga organizers ng United Nations? Oo, Sanya, isa sa tinutukoy nilang mga struggles pa sa pag-organize nito ay yung agenda talaga, Sani, dahil ayon nga sa mga organizers ng UN Assembly na ito, maraming kailangan talakin sa panahon nito. For example, like yung pag-regulate ng artificial intelligence and other technologies, pero dahil nga nasa kalagitnaan tayo ng iba't ibang mga changes in the whole world, katulad na lamang ng rise in temperatures as well as the ongoing war between Russia and Ukraine, inaasahan talaga na mahihirapang itakil lahat ng nasa agenda for this meeting, Sunny.
Yes, so sabi nga nila na very consequential ang United Nations Assembly ngayon dahil sa mga nabanggit mong mga issues at marami pang iba. Sige, salamat sa update at keep us updated as well sa mga mangyayari sa United Nations ngayong linggo na ito. Salamat, Orlin Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Yes, Sunny, sa kaugnay pa ring balita at I'm sure, sana sa isip mo nasa New York ka ngayon, ano? Nanawagan naman si US President Joe Biden na makiisa sa Ukraine laban sa Russia. Ito ang kanyang centerpiece event sa ginaganap na 78th United Nations General Assembly sa New York. Ito naman ang umatikabong balita ni Era Angeles. Stand by Ukraine. Ito ang apila ni US President Joe Biden sa mga world leaders sa kanyang speech sa 78th United Nations General Assembly o UNGA sa New York, September 19. Aniya, may kapangyarihan ang Russia na itigil na ang gera at sila lang ang responsable sa nangyayaring gulo sa European country. Ang talumpating ito ni Biden ang centerpiece sa kanyang 3 araw na pagbisita sa New York. Magkakaroon din ng pagpupulong ang presidente sa leader ng Central Asian nations pati na rin ng Israel at Brazil. Para kay President Biden at sa mga kaalyado ng US, kinakailangan ng malinaw na mensahe kay Russian President Vladimir Putin na hindi niya madadaig ang West. Nakatanggap naman ng batiko si President Biden sa mga Republican na laban sa lubhang paggastos ng pamahalaan sa gera. Samantala, nangako naman si former President Donald Trump na frontrunner ng mga Republican sa darating na 2024 presidential election na gagawa siya ng paraan upang matigil ang gera kung makakabalik sa kapangyarihan. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dako naman tayo, Marie, sa Southeast Asia. Nagsimula na ang unang joint military exercise or drills ng ASEAN sa South Natuna Sea sa Indonesia. Layunin ng 5 araw na non-combat operations na palakasin ang military skills, kabilang na ang maritime security at patrols, pati na rin ang distribution ng humanitarian assistance at disaster relief. Ito ang umatikabong balita ni Lynette Bahe. Sinimulan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa kanilang makasaysayang joint military exercises sa South Natuna Sea sa Indonesia kahapon September 19. Kasama ang lahat ng 10 miyembro ng ASEAN sa 5 araw na non-combat operation, kabilang din ang Timor-Leste. Pangunahing layunin ng mga drills na palakasin ang military skills, lalo na sa mga larangan ng maritime security, patrols at mabisang pamamahagi ng humanitarian assistance at disaster relief. Ginaganap ang joint military drills sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng mga major powers at pagtaas ng mga protesta laban sa mga aktibidad ng China sa South China Sea. Inilipat ang mga exercises mula sa pinaka-southernmost na bahagi ng South China Sea dahil sa diplomatic protest laban sa 10-dash line map ng China na nagpapalawig sa kanilang territorial claims upang sakupin ang halos 90% ng lugar. Ayon kay Indonesia's Military Chief Yudo Margono, ang mga drills na ito ay hindi combat operation at hindi direktang nauugnay sa pangunahing layunin ng ASEAN na pang-ekonomiyang kooperasyon at integrasyon. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang Canada, Sunny. Pinatalsik sa Canada ang isang top Indian diplomat dahil sa di umano'y pagpatay sa isang Sikh activist na isang Canadian citizen. India, itinanggi naman ang paratang na ito ng bansa. Ito ang matikabong balita ni Charles Corpus. Pinaalis sa Canada si Canadian Station Chief of India's Intelligence Agency Research and Analysis Wing, Pavan Kumar Rai, noong Lunes, September 19. Sa gitna ito ng isinasagawang puspusa investigasyon ng Security Agency ng Canada hinggil sa umano'y alegasyon na pagkakasangkot ng Indian government sa kaso ng pagpaslang kay Sikh activist Hardeep Singh Nijjar sa Canadian soil. Si Hardeep ay isang Canadian citizen at malakas na taga-suporta ng Independent Sikh Homeland na Kalista.
Namatay ito pagkatapos barilin noong June 18 sa labas ng isang Sikh Cultural Center sa Surrey, British Columbia. Ipinahayag naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa G20 Leaders Summit sa India noong nakaraang linggo ang pagkabahala nito sa nangyaring krimen. Aniya, hindi umano magiging katanggap-tanggap ang anumang magiging kaugnayan ng Indian government sa pagpaslang sa Sikh leader at hiningi rin ng Canadian Prime Minister ang kooperasyon nito sa isinasagawang investigasyon. Mariin namang itinanggi ng India ang alegasyon ng pagkakaroon ng kaugnayan sa pagpaslang kay Hardeep na itinuturing ng bansa na isang terorista. Samantala, ipinahayag din ng India ang pagkadismaya sa Canadian government dahil sa umano'y hindi sapat na mga ginagawang hakbang nito upang sugpuin ang anti-India activity sa Canada. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa weather news naman tayo, Marie, itinuturo ang weather block na trigger ng mas matinding init at pagbaha sa buong Europa. Hindi naman dapat mabahala ang mga naninirahan doon dahil dito ayon sa mga otoridad. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Itinuturong dahilan ng malawakang pagbaha sa Europa at ang pinakamahabang September heatwave ng UK sa tinatawag na block weather patterns. Nangyayari ang blocking 1 o 2 beses kada season. Isa itong disruption sa usual weather patterns sa middle latitudes ng mundo. Responsable rin ito sa pinakamainit na araw ng summer at pinakamalamig na panahon naman sa tag-inhaw sa rehiyon. Hinalintulad naman ng paggalaw nito sa jet stream ang mabilis na paghanging pumapalibot sa mundo. Sa pinaka-recent na weather block, ang malamig na hangin ay lumikong pakanan kaya nagkaroon ng matitinding cyclones na rumagasa sa Greece at sa Libya. Sa gitna naman ng block ay makikita ang lumilikong pataas na nagbigay ng patuloy na pag-init sa France at UK at ang 7 araw na 30 degrees Celsius na init. Sa ngayon, wala namang nakita na anumang panganib ang mga sayantipiko dahil dito. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nagbabala naman ng United Nations sa posibleng pagsiklab ng iba't ibang uri ng sakit sa Libya. Samantala, iba't ibang bansa naman na ang nakapagpadala ng tulong sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Bradley Robuza. Pinangangambahan ng United Nations ang posibleng pagsiklab ng disease outbreak sa Libya, gaya ng cholera, dehydration at malnutrition. 1 linggo matapos rumagasa ang malawakang pagbaha. Ito ay dahil sa iniwang epekto ng Mediterranean Storm Daniel sa Libya, kung saan libo-libo ang nawalan ng tirahan. Gayon din ang kakulangan ng supply ng makakain at malinis na tubig. Sa tala ng Libya Health Ministry, mayroon ng mahigit 100 kaso ng diarrhea sa Derna City, bunsod ng pag-inom ng kontaminadong tubig. Kaya naman nagbabala ang Libya Disease Control Center sa mga residente na nasa disaster zone na huwag munang uminom ng tubig mula sa mga water mains. Sinasabing maaaring polluted din ang tubig na manggagaling dito. Nagsasagawa na rin ang Libya Eastern Government ng pagbabakuna sa kanilang mga residente bilang pangontra sa mga nakahahawang sakit. Ilang bansa rin ang patuloy na nagde-deploy ng mga emergency response teams gaya ng Egypt, France, Greece, Iran, Russia, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey at United Arab Emirates upang magbigay ng tulong sa mga nasalanta. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and retrieval operations para sa nawawalang mahigit 10,000 residente. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dako naman tayo, Marie, sa Singapura. Ilulunsad ng Housing Development o HDB sa Singapore ang hanggang 14,000 two-room flexi-built to order flats sa susunod na 3 taon. Ito ay upang matugunan ang pangangailangan ng mga walang asawa
at matatanda sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Ara Dagdag. Ipinahayag ni National Development Minister Desmond Lee sa Parliament noong Lunes, September 18, na maglulunsad ng hanggang 14,000 two-room flexi-build-to-order flats ang Housing Board ng Singapore sa susunod na 3 taon. Ito ay tumaas ng 30% mula taong 2021 hanggang 2023. Layo ng pagtaas ng produksyon ng matugunan ang pangangailangan sa pabahay ng mga walang asawa gayon din ng matatanda. Ayon naman kay Orange Tea and Thai Senior Vice President of Research and Analytics, Christine Sun, ang bilang nila ng two-room flats na inulunsad para ipagbili ay tumaas ng 5.1% mula 4,149 units noong 2018, tumaas ito ng 4,408 noong 2022. Nananatiling mataas ang bilang ng mga aplikante na nais bumili ng gayong uri ng apartment. Tumaas ito ng 108% o mula 7,145, umakyat ito ng 14,864 sa parehong panahon. Nangangahulugan ito na ang bawat dalawang two-room unit may 3 aplikante ang nagkaka-interes mula 2021. Samantala, patuloy na isusulong ng Housing Development Board ang pagtatayo ng sapat na mga units ng apartment sa susunod na ilang taon upang matugunan ang tumataas na demand ng Singapore. Ara Dagdag, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman, Sani, international economy naman ang pag-usapan natin. Nagprotesta ang mga magsasaka sa Bulgaria laban sa pagtatanggal ng ban sa Ukrainian goods. Samantala, ito totoo to pinakamataas sa taong 2023 ang presyo ng produktong petrolyo sa US. Ito naman ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Nagprotesta ng Lunes ang mga magsasaka sa bansang Bulgaria dahil sa pagtatanggal ng gobyerno ng ban sa mga food products galing Ukraine. Kinatatakot umano ng mga magsasaka na dahil dito, dadami ang mga Ukrainian products sa merkado at bababa ang presyo ng kanilang mga goods. Kaya bilang pagprotesta, pinangharang ng daan-daang mga magsasaka ang kanilang mga traktor sa mga daan. Kahit may mga protesta, sabi ng EU, na wala na naman ang mga market distortions na nagawa ng mga food products na mula sa Ukraine. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagprotesta ng mga magsasaka sa Bulgaria hanggang sa maibigay ang kanilang mga hinihingi. Samantala, umabot ang presyo ng gas sa Estados Unidos sa pinakamataas na presyo sa taong ito. Umabot ang presyo ng regular gas sa $3.88 or 220.30 pesos kada galon. Bagamat hindi ito typical dahil bumaba ang presyo ng gas pagkatapos ng summer driving season, tumaas naman ito dahil sa supply cuts mula Saudi Arabia at Russia. Bukod sa supply cuts, nakapagpataas din ng presyo ang mga baha sa Libya at ang kabawasan sa pangamba ng isang US recession. Nakakabahala ang ganitong pagtaas dahil maaaring makapagpabagal ito laban sa inflation. Ayon sa US Treasury Secretary na si Janet Yellen, mas mababa naman ang presyo ng gas kumpara sa nakaraang summer. Katulong na rin sa sitwasyon si President Biden na nakasubaybay sa sitwasyon. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Ito naman, Maria, para sa mga avid users ng X, yung dating tinatawag na Twitter, maaaring pagbayarin na ang ang users ng social media app na X. Ito ang solusyon ni Elon Musk upang matanggal ang bots at fake accounts sa platform. Ito ang umatikabong balita ni Karina Nimes. Libre pa ang paggamit ng social media app na X sa ngayon na milyong users. Subalit kamakailan, nilimitahan ni Elon Musk ang paggamit nito sa mga free users. Subalit, maaari kang makaabil ng X Premium kung saan magbabayad ka ng $8 o 453 pesos a month para sa extended benefits ng app. Bagaman, wala pang malinaw na impormasyon tungkol dito. Nais ni Musk na pagbayaran ang verification ng app sa lahat ng mga user nito na paraan upang labanan ng mga bot at fake accounts dito. Kung pagbabayaran ni Musk ang lahat ng mga user nito, maaaring maraming umalis sa app at bumaba ang ad revenue nito.
Sa ngayon, naghahanap pa si Mas ng paraan upang mapababa pa ang presyo ito para sa mga users. Karin Nimes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman, Sunny, public service tayo sa ating mga kasambahay na OFWs. Magkakaroon ng bagong consular appointment system ang Philippine Embassy sa Thailand. Inaanyayahan naman ng Embahada sa Bahrain ang ating mga kababayan sa Bayanihan Medical Consultation sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. Nagkaroon ng temporary emergency maintenance closure ang Philippine Embassy sa Moscow kahapon, September 19, 2022. Subalit muling magbubukas ang lahat ng mga consular services ngayong araw, September 20, 2023. Magandang balita para sa ating mga kababayan sa Thailand. Pinasimulan na ang bagong consular appointment system ng Philippine Embassy sa Thailand. Maaari nang mag-book ng consular appointments non-passport from September 25 onwards sa link at QR codes na matatagpuan sa Facebook page ng Philippine Embassy sa Thailand. Nag-anunsyo naman ng Ministry of Justice ng Korea or MOJ ng Voluntary Departure Program para sa mga foreign nationals na walang legal status sa bansa. Ayon sa MOJ, bibigyan ng fine exemption at suspension ng re-entry restrictions ang lahat ng mga foreign nationals na mag-avail ng Voluntary Departure Program simula September 11, 2023 at aalis ng bansa on or before December 31, 2023. Para sa iba pang mahalagang impormasyon, maaaring tumawag sa Immigration Contact Center at 1345 o bisitahin ang HI Korea sa hikorea.go.kr at ang Korea Immigration Services sa immigration.go.kr. Samantala, isasagawa naman ng Triskelion International ang kanilang 15th Annual Medical Mission na Bayanihan Medical, Dental and Optical Consultation sa October 6, 2023, Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Philippine Embassy sa Manama, Kingdom of Bahrain. Ito ay libre para sa lahat ng mga Filipino nationals. Para sa may mga katanungan, tumawag lamang sa mga numerong 3988-2560 at hanapin si Mr. Bong Beldes, 3560-7134, Mr. Alfie Angeles at numerong 3330-4527 at hanapin si Ms. Nova Orit. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako po si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, ito naman na Sunny, ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes, narito naman ang pagbati ng ating mga kababayan. Ako po si Eleno De Vera from Edmonton, Canada. Binabati ko po si Baby Hipolito, Coraline De La Cruz, at ang aking mga kalokal sa Baliwag, Bulacan, at ang aking anak si Alvin De Vera, Christian De Vera, at ang aking kabalae na si Princess Trina at Bradbal. Salamat po sa Diyos. Ayun ang ating pagbati, Marie. Babati na rin ako, Marie. Mauna na ako sa iyo, ha. Binabati natin, kausap natin kanina kasi ang ating Vice Consul General dyan sa Embassy ng Pilipinas sa Canada, sa Ottawa, si Vice Consul Mary. Kamusta na? Regards sa inyo dyan sa lahat ng mga taga Philippine Embassy dyan sa Canada. Yan. At ganoon din, binabati natin, Marie, ang lahat ng taga-subaybay natin sa UNTV Channel 37, sa ating mga taga-pakinig sa Radyo La Verdad 1350 sa buong Pilipinas. Ang sa mga nakatutok sa atin, Marie, araw-araw sa ating mga social media, Marie, dyan sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Nandiyan lagi sila Ireneo Chamizo, Vivian Moneda, kamusta na? Si Daniel Valdez at ganoon din dito sa Los Angeles, di ko makakalimutan. Siyempre si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Kamusta na kayo dyan? At ganoon din, binabati ko na rin ang aking mga kaibigan, ang best friend ko, si Gracie Valdemor, dyan sa Pilipinas. Nasa Canada pala siya ngayon. Happy birthday! At ganoon din kay Lorna Montero Susa. Happy Sabat naman itong nakaraang 2 araw. At regards na rin sa kanyang pamilya, kay Tiago at kay, syempre, sa anak natin, kay Lilay. Yan, go ahead, Marie.
Yan, syempre, bago ang lahat. Happy birthday. Kasamang Sunny at patuloy kang samahan. At hindi naman masyadong malayo ang LA sa Texas. Pwedeng magpadala ng mga bagay-bagay. Happy birthday. Ilang taon ka na ba? Mamaya mo na sagutin. At syempre, gusto rin natin batiin. September celebrants pala kami parehas ni Lorna. Ayan. Happy Sabbath anniversary din sa'yo. At syempre, gusto natin batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Dito naman sa Texas, USA, palagi nanonood ng lahat ng programa natin sa UNTV. Gayon din ang mga taga San Pedro, Laguna, ang aking mami at ang aking anak. At syempre, ang mga kasama natin dyan sa KD Rock. Good morning, Kuya. At good morning, Ate Arlene. At syempre sa aking mi amor, si Brad Nomer Peñaranda. Hello sa iyo. Ingatan nawa sa iyong pag-uwi. Ayan, go ahead. Sunny, kumusta na ba ang weather dyan? O ilang taon ka na? Alam mo, Marie, yung sa ilang taon ka na muna. No? Masaya nga ako kahapon, Marie, kasi akala ko talaga 43 na ako eh. Hindi pala, 42 lang pala ako. Nag-compute pa ako ng calculator kahapon. Kasi talaga akala ko 43 na ako eh. Pero hindi, parang ano daw yan, Sunny? Oo, parang weather daw, di ba? 42 pero feels like 43, something like that. Kasi sa dami ng ating responsibilidad. Yes, oo, lalo na nakadaan itong COVID itong nakaraang linggo sa amin eh, no? Parang tumanda nga ako after ng COVID. Ganun pala pakiramdam ng first time eh. Oo, pero pagbigyan mo nga ako at nakalimutan ko, binabati natin ang ating kasamang si James Bontuyan. Siya pala ang nag-cover para sa ating kasamang si Noni Ramos. Kasi alam mo, parehas kayo ng boses ni Noni. Minamalat din ngayon. Paggalingin nawa at samahan. Yan, usong-uso talaga, no? Ang mga sakit dito sa atin. Bakit ba? Malapit na ang ating fall season, my favorite season, Sunny. That's true, Maria. At dito sa lugar natin, bagamat hindi pa siya dapat naging ganito kadami ang ating mga flu-like symptoms o mga cases ng flu or COVID or any respiratory illnesses sa buong US. Dahil papasok pa lang yung paborito mong season na autumn, Marie. Pero yan very unusual na ngayon mainit-init pa ang araw dito sa lugar natin. Sa iba't ibang mga lugar sa Amerika ay dumadami na rin ang cases ng mga flu-like symptoms, respiratory illnesses at pati ang cases ng COVID tumataas. Pero ang the good part of it, Marie, sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, good news na kaunti dito sa Amerika dahil din sa prevalence na rin ng COVID-19 na vaccine dito sa lugar natin at yung mga therapy, hindi naman tumataas ang cases ng mga death dito sa Amerika. Dito sa amin lang sa Los Angeles, Marie, awa ng Diyos, ang average natin, daily average of death due to COVID ay hindi tumataas ng one person a day dito. So hindi masyado natatakot ang authorities, ang mga medical authorities dito sa LA ang nag-ibalik yung mga mask at saka yung mga iba pang mga COVID-19 health protocols. So in a way, good news yan. Pero ganun pa rin, ay ingat-ingat pa rin tayo dahil hindi naman nawalan tuluyan ng COVID, Marie. At masasabi ko na buhay na witness na yata ako ngayon, Marie. Kapag first time mo pala magka-COVID, kagaya nung naririnig natin sa kasama natin si Noni, nung siya na first time na COVID na masakit sa buong katawan. At bagamat may bakuna kami, Maria, pero masakit sa buong katawan. At sa yung unang 2 araw na experience namin ni Klein, dalawa kaming tinamaan ng COVID hindi siya yung usual na flu o trangkaso kung tawagin sa Pilipinas. Sige, Marie, tawagin na natin ang ating kasama dyan sa Pilipinas para sa ating mga aabangang humahataw na balita. Amigo Sherwin, ano bang ating mga aabangang humahataw na balita sa Pilipinas? Yes, good morning. Good morning, Sunny at Marie. Oy, happy birthday, Sunny. 42 ka na pala. Oh, mas may edad pala ako ng kaunti sa'yo. Pero anyway, feels like 30s lang. Oo, ganun. Laman pa rin ang ating mga balita dito yung mainit na usapin tungkol dito sa
sa confidential fund ng Office of the Vice President. Medyo ilang araw na rin tinatalakay yan dito sa plenaryo ng Kamara. Kahapon naging mainit yung usapin dyan tungkol sa confidential fund ng Office ng Vice President. At isa pa, yung papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections, binalaan nga nitong COMELEC yung ibang mga local government unit na nakikialam doon sa pagtatanggal nila ng mga campaign materials na nakalagay na illegal. So inaalis nila, nakikialam yung ibang mga LGU dyan. Kaya nagkaroon ng babala itong COMELEC sa mga LGU na nakikialam at mga supporter ng mga tatakbong kandidato ngayong darating na BSKE. Malapit na kasi sa October 30 itong election dyan, Sunny. Oo, amigo, no? Sana, yung total nung nakaraang mga election dyan sa Pilipinas, amigo, mabilis na kuha yung mga resulta, no? Ganon din sana mangyari ngayong eleksyon na to. At sana maging maayos din kahit yung campaign period, amigo Marie, na hindi nagkakaroon ng mga problema at makalat ang paligid ng Pilipinas kapag eleksyon Dito sa Amerika wala masyadong ganyan, amigo, dahil digital ang mga ginagawang campaign dito sa Amerika. Sana magaya dyan sa Pilipinas para hindi rin naman masyado maging makalat yung paligid sa mga posters. Simula nung bata pa tayo, ganyan ang nangyayari dyan sa Pilipinas. At sana manatili ang kapayapaan dyan sa Pilipinas at maging totoo ang public service na itong mga sangguniang kabataan na mananalo sa paparating na eleksyon dyan sa Pilipinas. Yan, aabangan natin yung mga humahataw na balita na yan ni amigo Marie at ang iba pang mga bagay na bibabalita sa atin na makasama dyan sa buong Pilipinas sa maya-maya lamang sa Hataw Balita. Salamat, amigo Sherwin, at sa lahat ng ating mga nakasama mga global correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, at para naman sa ating mga kasangbahay, kung mayroon pa kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Yes, Sunny, mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Leviticus chapter 20 verse 7 to 8. Sanctify yourselves therefore, and be ye holy, for I am the Lord your God, and ye shall keep my statutes, and do them. I am the Lord which sanctify you. Amen. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules. September 20 na pala, Sunny, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Marie, mabilis talaga ang takbo ng panahon. At mula naman dito sa ngalan ng lahat na bumubuo muna ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.